Ano na kayang nangyari dito kay Colonel Grijaldo dahil sa sunod-sunod na uusisa sa kanya, pagtatanong ng mga miyembro ng kapulungan? Anong kahihinat na nito? Lalo't may mga bahagi ng Quad Committee hearings na kailangan ng kumplituhin. Alamin natin yan sa pagulat ni Bombo Anali Soberano. Sumiklab ang tensyon sa pagdinig kahapon ng House Quad Committee matapos mawalan na ng pasensya ang mga kongresista laban kay Police Colonel Hector Grijaldo na kanilang inakusahan na walang galang sa panel at minamaliit ang integridad nito. Ito ay dahil patuloy nitong ini-invoke ang kanyang karapatan against self-incrimination para iwasan sagutin ang mga tanong kaugnay sa affidavit na kanyang isinumite sa Senado. Dahil sa pag-iwas ni Grijaldo sa pagsagot sa mga tanong, inaprubahan ng komite ang motion ni Quadcom Vice Chairman Antipolo Representative Romeo Acop para patawan muli ng contempt ang police colonel. Sa motion naman ni Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano, ipinag-utos ng komite na ilipat ng detention facility si Grijaldo sa Quezon City Police District Station 6 mula sa detention facility ng Kamara. Batay kasi sa affidavit na isinumite ni Grijaldo sa Senado, kanyang inakusahan sina Representative Bienvenido Abante at Representative Dan Fernandez ng panggigipit at para aminin umano ang reward system ng Duterte administration sa war on drugs nito. Kapwa naman ito itinanggi ng dalawang mambabatas. Pinuna naman ay Quadcom leader at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang naging pag-uugali ni Grijaldo nung dumalo ito sa pagdinig ng Senado at sa paghiharap niya sa komite kahapon. Sinabi ni Barbers na noong nasa pagdinig sa Senado si Grijaldo ay ang tapang-tapang nito. Inakusahan naman ni Barbers si Grijaldo na nag-iimbento ng kwento para madungisan ang reputasyon ng komite. Binalaan naman ni Barber si Grijaldo na huwag maliitin ang constitutional mandate ng komite. Pakinggan natin ang pahayag ni Quadcom Leader Representative Robert Ace Barbers. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang pahayag ni Quadcom Leader Representative Robert Ace Barbers. Ngayong araw naman, magkakaroon ng pagdinig ang Good Government Committee para nga dinggin ang ilang mga issue, partikular ang issue sa PhilHealth. So yan ang latest, Bombo Dennis, mula dito sa Kamara. Yes. Oo. Ang nais kong malaman, masusundan pa ba yung pagdinig at yung pagpapaharap muli dito kay Colonel Grijaldo, knowing na ganyan ang takbo ng kanyang mga testimonya at mas pinipili niya na magpakulong na lang kaysa magsalita, Bomboan? Tama ka, Bombo Dennis. Kaya nga ang sinabi ni Representative Robert Ace Barbers na kanilang pag-aaralan muli itong mga ginagawa kung paano pa nila pagsalitain at magsabi ng totoo itong si Colonel Grijaldo. So sa ngayon, ayon kay Representative Barbers, kailangan nilang pag-aralan at kailangan nilang pag-usapan ang magiging susunod na hakbang nila. Gayunpaman, ang pagdinig ng Quadcom Committee ay hindi pa natatapos at ipagpapatuloy pa rin ito, Bombo Dennis. Okay. Sige. With that, maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!